Kabanata 481. Hindi napigilan ni Erisa ang lahat ng posibleng senaryo sa kanyang isipan. Hindi niya alam kung ano ang magiging reaksyon ng maliit na lalaki mamaya. Inangat ni Benjamin ang kanyang mga mata para tingnan siya. Ano ba kasing kinakabahan ka? Ano? Lumingon sa kanya si Erisa habang kinakalikot. Tumingin si Benjamin sa kanya. Manood ka ng pelikula kung bored ka. Idiniin ni Erisa ang kanyang mga lobby at tumugon, wala ako sa mood. Tumingin si Benjamin sa bodyguard at sinenyasan itong ihain sa kanya ang isang baso ng fruit juice. Miss York, salamat, sagot ni Erisa. Nagpunta ang bodyguard para kunin pa siya ng merienda. Nakatulong nga ang merienda na pumatay ng oras, ngunit parang walang hanggan ang paglalakbay. Matapos silipin ang lalaking abala pa sa pagtatrabaho, nagsuot si Erisa ng headphone at nanood ng pelikula. Gayunpaman, siya ay labas na nagtrabaho na hindi niya alam kung ano ang kanyang pinapanood. She had no choice but to force herself to continue watching the film since another hour na lang sila dadating. Makalipas ng ilang minuto, bumigat ang mga mata niya, at tuluyang nakatulog. Lumapit si Benjamin kay Erisa at kumuha ng kumot para matakpan ang katawan nito bago nagpatuloy sa kanyang trabaho. Sweetheart, bulong ni Erisa. Itinagilid ni Benjamin ang kanyang ulo para tingnan siya at napagtantong natutulog siyang nagsasalita. Sa wakas ay dumating ang eroplano sa North Stream Airport bandang 10:00 ng gabi. Nang mapansing tulog pa si Erisa, sinenyasan ni Benjamin ang mga bodyguard na tumahimik. Matapos maghintay ng ilang sandali, nagpasya siyang buhatin siya dahil natutulog pa rin ito na parang troso. Sumakay na sila sa kotseng maghahatid sa kanila sa ospital. Pagdating nila sa ospital, ginaisang ni Benjamin si Erisa. Kinurot ni Benjamin ang mapula at matambok niyang pisngi. Nasa ospital tayo ngayon. Nagdilim ang mga mata ni Benjamin, at muling kinurot ang pisngi nito. Gumising ka, nakarating na kami. Sa wakas ay nagising si Erisa mula sa kanyang pagkakatulog. Tumingin siya sa mga mata ni Benjamin at natigilan sandali. Nang mapagtantong tulala pa rin siya, itinaas niya ang kanyang baba, sinenyasan siyang tumingin sa labas ng bintana. Lumingon si Erisa at nakita ang ospital. Agad siyang nabalot ng emosyon. Nakarating na tayo. Tumalbog agad siya mula sa mga hita niya. Nang lalabas na siya ng sasakyan, aksidente niyang nontog ang ulo niya sa headliner. Aray! Hinawakan ni Benjamin ang braso niya at pinagsabihan, huwag na kayong umarte na parang manok na walang ulo. Napakamot sa ulo si Erisa at nagpout. Masisisi mo ba ako? Sabik na lang akong makilala ang anak ko. Hinayla siya ni Benjamin at marahang minasahe ang ulo sa kabila ng malungkot na ekspresyon sa mukha nito. Tumingin si Erisa sa kanya at sinabing, okay na ako ngayon. Tumanggi si Benjamin na pakawalan siya. Pairan muna ng ointment. Itinagilid niya ang katawan para kunin ang first aid kit at naglabas ng bote ng ointment para ipahid ang gamot sa ulo nito. Bumilis ang tibok ng puso ni Erisa matapos siyang sumulyap ng ilang beses. Nawala ang katinoan niya nang mapagtantong nakaupo siya sa kandanggan nito. Nang medyo inayos ni Erisa ang posisyon ng kanyang katawan, pinaputukan siya ni Benjamin ng mga punyal at pinagsabihan, huwag kang gagalaw. Natigilan si Erisa saglit at hindi naglakas loob na kumilos. Wala siyang choice kundi ang maupo sa kandanggan ng lalaki. Nang maramdaman ang mga kalamnan sa mga hita ni Benjamin, lalong bumilis ang tibok ng puso niya. Maging ang mga pisngi niya ay namula rin. Pagkaraang lagyan ng ointment ang kanyang ulo, napansin ni Benjamin ang kanyang mukha na pulang ladrilyo. Isang kislap ang sumilay sa kanyang mga mata. Bakit parang kaakit-akit siya? Itinoon ni Benjamin ang kanyang mga mata kay Erisa at tinitigan ang kanyang mga titig na may nagbabagang intensidad. Bakit ka namumula? Gumagundong sa tenga niya ang magnetic voice niya. Nakaramdam siya ng kirot at lalong namula ang pisngi niya. Medyo mainit ang pakiramdam ko. Matapos iwasan ang kanyang mata, tinanong niya, pwede na ba akong bumaba? Ngumisi si Benjamin. Oo. Ngunit, nang siya ay bababa na sa sasakyan, naramdaman niyang pinulupot pa rin ng lalaki ang mga kamay nito sa kanyang baywang. Lumingon siya para tingnan siya sa mata. May kung ano sa titig nito ang humila sa heartstrings niya, na nagpapabilis ng tibok ng puso niya. Kabanata 482. Matapos maramdaman ang matinding init sa kanyang katawan, itinulak siya ni Erisa at bumaba ng sasakyan. Tumingin sa kanya si Benjamin at nagtaas ng kilay. Umangat ang isang sulok ng lobby niya nang makita kung gaano kagulo ang babae. Hindi man lang siya nagpasalamat sa paglalagay ko ng ointment sa ulo niya. Pagkatapos, bumaba na rin si Benjamin sa sasakyan. Pagkatapos magayos ng damit ay naabutan niya si Erisa.
Pagdating ni Erisa sa elevator, lumingon siya para tingnan si Benjamin. Itinagilid ni Benjamin ang baba, sinenyasan siyang pumasok sa elevator. Pumasok ka, napahawak si Erisa sa lobby at nagtanong, saang palapag? Ika-9. Inabot ni Benjamin ang kanyang bewang, ngunit iniwasan siya ni Erisa nang makapasok siya. Matapos pindutin ang numero, patuloy siyang nakatingin sa screen sa ibabaw ng pinto habang paakyat ang elevator. Kanina, nagawang pakalmea ni Erisa ang kanyang nervyos matapos siyang bigyan ng pandinig ni Benjamin. Ngunit nagsimula na namang gumapang ang kanyang pagkabalisa dahil malapit na niyang makilala ang kanyang anak. Naaliw si Benjamin nang makita niya kung gaano siya kabahan at kung paano niya nilunok ang likidong bumabaon sa kanyang lalamunan. Tumalikod si Erisa at pinaputukan siya ng mga punyal. Bakit ka tumatawa? Inangat ni Benjamin ang kanyang mga mata at kinurot ang kanyang pisngi. Bakit ka ba kinakabahan? Kakakilala mo lang ng anak mo. Ibinuka ni Erisa ang kanyang bibig ngunit hindi alam kung paano sasagutin ang kanyang mga sinabi. Tiningnan siya ni Benjamin at malumanay na sinabi, tatakotin mo ang bata sa ganyang hitsura ng iyong mukha. Kalma lang at kumilos ng normal. Naalala mo ba kung paano mo nilapitan si Gavin noong una mo siyang makilala? Gawin mo na lang din ang batang ito, dagdag ni Benjamin. Napakagatlabi si Erisa. Gusto niyang manatiling kalmado hanggat maaari ngunit nababalot ng pagsisisi sa tuwing naiisip niya kung magkano ang utang niya rito. Habang si Gavin ay lumaki sa ilalim ng pangangalaga ni Benjamin, ang batang ito ay humantong sa isang mahirap na buhay mula nang siya ay isilang. Isang himala na hindi siya pinahirapan ni Dana hanggang mamatay. Hinaplos ni Benjamin ang kanyang ulo. Nandito na tayo. Huminga ng malalim si Erisa at pinona si Benjamin. Ano pang hinihintay mo? Tara na. Udyok niya sa lalaking ayaw gumalaw. Gayunpaman, tumayo si Benjamin at inayos ang kanyang buhok. Agad na umakyat si Erisa sa fire cabinet, tiningnan ang refleksyon niya sa glass door, at inayos ang kanyang damit. Naghintay si Benjamin sa kanya mula sa malayo habang nasa bulsa ang mga kamay. Okay, handa na ako. Lumingon si Erisa at napansin niyang nakatitig si Benjamin sa kanya. Agad siyang nag-iwas ng tingin at sinabing, pakilid the way, Mr. Graham. Tumawa si Benjamin at naglakad sa koridor. Habang naglalakad siya palapit sa kanya, nilinggan niya ang lugar. Mukhang maganda ang ospital na ito. Iniisip ko kung mas mabuti na ang pakiramdam ni Madam Mary ngayon. Si Mary ang tinutukoy ni Erisa. Napasulyap si Benjamin sa babae na nagsimula na namang samimangot. Tigilan mo na ang labas na pag-iisip. Ay update kami ni Sean kapag nakumpleto na niya ang medical check-up. Nang mapansin ni Erisa kung gaano kalmado at matatag si Benjamin, bamulong si Erisa, hindi ba siya nag-aalala? Biglang tumalikod ang lalaki at hinawakan ang wrist niya. Nanlaki ang mata ni Erisa sa gulat. Sinabi ng lalaki, magsama-sama ka, at magsimulang kumilos tulad ng isang may sapat na gulang sa harap ng mga bata. Nakatitig lang si Erisa sa malapad na balikat ng lalaki dahil hindi niya alam kung paano niya iyon isasagot. Nanatili siyang ina at hindi gumanti. Hindi nagtagal, napansin ng mga bodyguard sina Benjamin at Erisa mula sa malayo. Nang sasalubungin na sila ng mga bodyguard ay agad silang pinigilan ni Benjamin. Gusto ni Erisa na silipin si Tim mula sa bintana ngunit napansin niyang nasa ward din ang iba niyang mga anak. Lumingon siya at hindi makapaniwalang tumingin kay Benjamin. Kailan dumating ang mga bata? Sumulyap si Benjamin sa kanya at sumagot, ngayon. Napaawang ang bibig ni Erisa sa narinig. Bakit hindi niya sinabi sa akin na nandito ang mga bata? Lalo siyang nainis nang maalala ang mga sinabi niya sa kanyang mga anak kanina. Narinig niya siguro lahat ng sinabi ko at tinawanan ako ng palihim. Binigyan niya ng nakamamatay na tingin si Benjamin. Pinunasan ni Benjamin ang kanyang lalamunan at sinabing, pumasok ka. Muli na namang binalot ng pagkabalisa si Erisa. Magugustuhan kaya ako ng bata kapag nakita niya ako. Nang mapansin niya ang paraan ng pagkaligalig niya, napabuntong hininga si Benjamin. Pumasok muna ako. Hinawakan ni Erisa ang kanyang palso at pinigilan siya. Hindi ka pwedeng pumasok bago ako. Dahil sa pananalitang iyon ay hindi nakapagsalita si Benjamin. Kabanata 483. Napatingin siya sa lalaki. Nakilala mo na siya dati, turn ko na ngayon. Gusto kong ako ang unang pumasok. Kung hindi, iisipin ng bata na ayaw ko sa kanya. Mahina niyang paliwanag. Biglang bumukas ang pinto ng ward mula sa loob, at nagulat si Erisa. Mommy, nandito talaga si Mommy. Tuwang-tuwa si Jessie, at itinapon niya ang sarili sa mga bisig ni Erisa.
Niyakap ni Eresa si Jessie at sinabing, bakit hindi mo sinabi sa akin na pupunta ka? Hehe, gusto ka naming bigyan ng surprise. Isa pa, gusto naming makita si Tim ng mas mabilis, kaya mas maaga kaming dumating. Paliwanag ni Jessie sa cute na boses. Mommy, sunod-sunod na tumakbo palabas sina Gavin, Zachary, Oliver, at Jasper. Napatingin si Tim sa pinto, mabilis na tumalikod, at ibinaba ang ulo. Nagpunta sina Sean, Ethan, at Bradley sa opisina ng doktor habang sinamahan ni Tim si Mary. Si Mary ay kumakain. Nang makita niya ang malungkot na maliit na si Tim, tinapik niya ang ulo nito. Pwede kang lumabas kung gusto mo. Umiling si Tim at sinabing, gusto kong makasama si Lola. Walang pakialam si Eresa na kausapin ang lahat ng bata, kaya tinapik-tapik na lang niya ang kanilang mga ulo. Gayunpaman, napagtanto niyang hindi pa lumalabas si Tim, kaya dali-dali siyang pumasok. Bigla niyang naalala na may binili siyang damit para kay Tim at mabilis na tumalikod kay Benjamin, nasaan ang regalo. Tumingin si Benjamin sa kanya ng blanco at sinabing, dadalhin ito ng bodyguard dito sa lalong madaling panahon. Tumango si Eresa at pumasok na. Pagpasok niya, nakita niyang pinapakain ni Tim si Mary habang nakaupo sa tabi ng hospital bed. Napatingin si Eresa sa marupok at tand na pangangatawan ni Tim. Sumakit ang kanyang puso, at nagsimulang lumuha ang kanyang mga mata. Sa takot na baka matakot ang bata, nag-alinlangan siyang lumapit sa mga ito. Tim! Tinawagan ni Eresa si Tim dahil sa paghihintay. Gayunpaman, nawalan siya ng kontrol sa kanyang boses at nanginginig. Namumula ang kanyang mga mata dahil sa pagiging emosyonal. Hindi niya nakayanang umiwas ng tingin sa anak. Anak ko, aking Shota, ngumuso si Eresa. Ibinaba ni Tim ang kanyang ulo. Hindi niya ito pinansin at iniiwasan ang eye contact sa kanya. Maya-maya, natarante si Eresa nang mapansin niyang hindi siya pinapansin ni Tim. Tim, bakit hindi mo siya sagutin? Matapos masaksihan ang eksena, nagtanong si Mary sa mabigat na tono. Hindi sumagot si Tim. Sa halip, kinagat niya ang sulok ng kanyang bibig. Ayos lang. Ngumiti si Eresa at naglakad papunta sa hospital bed. Madam Mary, mabuti na ba ang pakiramdam mo? Tumango si Mary at tumingin kay Eresa. Siya ay maganda at maamo at mukhang isang mapagmahal na ina na nag-aalaga sa kanyang mga anak. Oo, medyo. Madam Mary, huwag kang mag-alala. Ang paggamot ay makakatulong sa iyo na gumaling. Hinayla ni Eresa ang isang upuan sa gilid ng hospital bed at umupo. Bakit late ka kumain? Kakagising ko lang. Napangiti si Mary. Nakatutok ang mga mata niya kay Eresa. Bagamat unang beses niya itong makilala, masasabi ni Mary na mabait na babae si Eresa. Tumango si Eresa bilang pagsang-ayon at nagsimulang magpaliwanag, may nangyari noong araw. Kung hindi, umaga na sana ako pumunta dito. Nabalitaan ko mula kay Benjamin na samuka ka ng dugo. Okay na ako ngayon. Kinuha nila ako ng doktor. Habang nagsasalita si Mary, sinulyapan niya si Benjamin, napapasok lang. Si Benjamin ay may hawak na bag na may mga damit na pambata at ilang pandagdag sa kalusugan. Madam Mary, kumuha ka ng isang bote nito pagkatapos mong kumain. Ito ay para mapangalagaan ang iyong katawan. May bumili si Benjamin ng pinakamagagarang pandagdag sa kalusugan. Lahat sila ay mga produktong handa na inumin at maaaring ubusin pagkatapos uminit. Maaari mo itong painitin ng mainit na tubig kahit kailan mo gusto. Payo ni Benjamin habang inilapag niya ang mga gamit. Tumingin si Eresa kay Benjamin at itinuro, isantabi mo muna sila. Ibibigay ko kay Madam Mary mamaya. Tumango si Benjamin. Naantig si Maria sa kanilang kabutihang loob. Hindi mo kailangang bilhin ito para sa akin. Magiging pareho pa rin ang aking kalagayan kahit na matapos ang lahat ng mga pagkain. Madam Mary, magkakaroon ng pagkakaiba. Kailangan mo pang manatili sa ospital ng ilang sandali. Kailangan mo ng pagkain para mapanatiling malakas ang iyong katawan. Hinikayat ni Eresa si Mary, sa takot na tanggihan niya sila. Kasabay nito, sinenyasan niya si Benjamin na isantabi ang mga health supplement. Kabanata 484. Nang makita ni Mary na hindi nila dinidiskrimina ang isang kawawang matandang babae na tulad niya at labos ang pagmamahal sa kanya, nagsimula siyang maiyak. Tim, iabot mo sa akin ang mangkok. Papakainin ko siya. Pumunta ka at makipaglaro kay Gavin at sa iba pa, okay? Lumapit si Eresa kay Tim, tumingkayad, at marahang iminungkahi. Hindi na kailangan yan. Nagpout si Tim at tinanggihan siya. Pagkatapos, tumalikod siya at nagpatuloy sa pagpapakain kay Mary.
Nalungkot sandali si Erisa nang maramdaman niya ang pagtanggi at kalungkutan ni Tim sa kanya. Tumingin si Mary sa kanila at huminga ng mahina bago kumagat sa pagkain na pinakain ni Tim. Tapos, sabi niya kay Erisa, "Huwag kang mag-alala. Ito ay tumatagal ng ilang oras." Nagulat si Erisa, nagtatakang tumingin siya kay Mary. Alam na ba niya? Ngumiti si Mary at tumungo. Sinabi sa akin ng binata ang tungkol dito. Hindi sigurado si Erisa kung sinong binata ang tinutukoy ni Mary, ngunit alam ni Benjamin na si Ethan ang tinutukoy niya. Mukhang nasabi na ni Ethan sa kanya, "Madam Mary, alam mo, si Erisa ay prangka at nag-aalala sa nararamdaman ni Tim." Tumango si Mary. Nang magising ako, gusto kong kausapin si Tim tungkol dito. Hindi ko inaasahan na darating ka ng ganoon kaga. Balita ko may sakit ka daw. Okay ka na ba ngayon? Nag-aalala si Mary sa mahinang kalusugan ni Erisa. Sinilip din siya ni Tim. Nang makitang si Mary ay isang mabait na tao, labas na naantig si Erisa. Matapos tingnan ang interaksyon ni Mary at ng kanyang anak, alam niyang maganda ang kanilang relasyon. Ngumiti siya at sinabing, "Menor de edad lang. Huwag makinig sa kanila, nakabawi na ako." Ayaw ni Erisa na mag-alala si Mary sa kanya. Na-hospital pa rin siya pagkatapos ng lahat. Ang galing. Tumango si Mary. "Paano ko kayo haharapin? Erisa ang pangalan ko, pero pwede mo akong tawaging Isa." Ang ama ay si Benjamin. Ipinakilala ni Erisa si Benjamin at ang kanyang sarili kay Maria. Sinulyapan siya ni Benjamin bago tumingin kay Tim. Pagkatapos, mamantong hininga siya sa kanyang puso. Pumasok naman si Gavin at ang iba pa at ayaw istorbohin si Tim at ang iba pa. Kaya tumabi sila. Nakipag-chat si Erisa kay Mary bago ibinalik ang atensyon kay Tim. Nanatili siyang nakatingin kay Tim, sinusubukang itatak sa kanyang isipan ang bawat detalye ng hitsura nito. Naramdaman ni Tim ang kanyang tingin, ngunit hindi siya nagpakita ng anumang pagtanggi. Gayunpaman, ang kanyang katawan ay todo tensyon. Kinakabahan na siya, siguro dahil alam niyang nanay niya si Erisa at nahihiya siyang lapitan, natatakot na baka ayawan siya nito. Hindi napigilan ni Erisa na yakapin siya. Nang iabot niya ang kanyang kamay at hinawakan ang buhok ni Tim, nakita niya ang pagtataboy sa mga mata nito at nagpa siya na huwag siyang yakapin. "Sweetheart, kamusta ka?" Ngumiti si Erisa at tumingin sa anak. Nagpout si Tim at namula. Nahihiya siyang marinig na tinatawag siya ni Erisa na Shota. "Tim!" Tinaasan ni Mary ang kanyang boses at pinaalalahanan si Tim, maging magalang. Maya-maya, mahina siyang sumagot, "Okay lang ako." Pinaikit ni Erisa ang kanyang mga mata at binigyan siya ng isang mapagmahal na ngiti. Ang galing! Kinilig si Tim at ibinalik ang tingin sa kanya. Pagkatapos, tumalikod siya at nagpatuloy sa pagpapakain kay Mary. Natuwa si Benjamin nang makita ang kanilang pakikipag-ugnayan. "Ibang pangalan ang tawag ko noon kay Tim. Gayunpaman, noong bata pa siya, tumawag ang mga bata sa nayon." "Siya Tim," paliwanag ni Mary sa kanila. Mukhang nagustuhan niya ang pangalan ni Tim. "Anong coincidence, bumili ako ng bahay sa Rutisia Village. Kanina pa ako nagpunta doon." Sabi ni Erisa. Nagulat si Mary. "Nakapunta ka na ba sa Rutisia Village?" Tumango si Erisa. "Oo, doon ko dinala ang mga bata kanina. Ngunit nagstay lang kami ng ilang araw." Tila may naalala si Tim at mabilis na sinulyapan muli si Erisa. "Sila ba yung naglaro sa batis?" Kabanata 485. Hindi napansin ni Erisa ang tingin sa kanya ni Tim habang abala ito sa pakikipag-usap kay Mary. "Mary, nakapunta na tayong lahat sa Rutisia Village." Sumingit si Zachary sa usapan nila sa seryosong tono. Ngumiti si Mary at sinabing, "Nagkataon lang iyon." "Saan ang bahay?" Nagulat si Mary nang sabihin sa kanya ni Erisa ang lokasyon ng bahay. "So yun yung isa. Naaalala ko na ito ay walang tao pagkatapos lumipat ang pamilya Rogers. Gayunpaman, may pupunta doon para linisin ito paminsan-minsan. Alam lang ng mga taga-nayon na ang bahay ay binili ng hindi taga-nayon, at wala silang nakitang nakatira doon." Napangiti si Erisa nang maalala ni Mary ang bahay. "Palagi akong nasa ibang bansa at halos nakalimutan ko ang tungkol sa bahay. Dinala ko lang ang mga bata doon para bisitahin pagkatapos kong maalala." Mamantong hininga si Benjamin sa kanyang puso habang tahasang nagsisinungaling si Erisa. Gayunpaman, hindi niya inilantad ang kanyang mga kasinungalingan dahil naruroon sina Mary at Tim. Ayaw niyang masira ang masasayang daldalan nina Erisa at Mary. Kaya umupo siya sa tabi ng coffee table at sinenyasan ang 5 bata na lumapit. Bumalik ang tingin ni Gavin kay Benjamin at umupo sa tabi niya.
Pagkatapos, lumapit din ang 4 na nakababatang kapatid para umupo sa kanya. Biglang nagkatinginan ang 5 bata. Kasama ni Ares sa sina Maria at Tim, at hindi niya pinansin si Benjamin at ang mga bata. Tim, papakainin ko si Mary. Magpahinga ka na, malumanay na sabi ni Ares kay Tim. Gayunpaman, umiling si Tim. Napagtanto ni Mary na medyo nasaroon ang loob si Erisa, ngunit alam niyang hindi nila maaaring madaliin ang mga bagay-bagay. Medyo sensitive pa rin si Tim kung tutuusin. Masasabi niyang may alam si Tim na hindi nila alam. Nilinaw na ni Gavin at ng iba ang kanilang pagkakakilanlan nang magpakilala sila kay Tim. Magpahinga muna kayo, sa kasamaang palad, hindi ako makapaghanda ng anumang pampalamig para sa iyo. Tim, bigyan mo sila ng isang basong tubig. Humingi ng paumanhin si Mary kay Erisa dahil sa hindi niya maayos na pagtanggap sa kanila dahil sa kanyang mahinang kalusugan. Kaya naman, inutusan niya si Tim. Pagkatapos, kinuha niya ang mangkok mula kay Tim at hinimok siya, goon. Naglakad si Tim papunta sa water dispenser at nilagyan ng isang basong tubig si Erisa. Sa tingin ko dapat ko siyang tawagan bilang Miss York. Miss York, uminom ka ng tubig. Miss York, bahagyang nadismaya si Erisa ngunit masaya niyang tinanggap ang baso ng tubig mula kay Tim at inabot ito para tapikin ang ulo nito. Salamat. Tinawag siya ni Gavin bilang Miss York noon, kaya napagpasyahan niyang pakisamahan si Tim bilang Miss York sa ngayon. Pumunta si Tim upang punuin ang isa pang baso ng tubig at ibinigay ito kay Benjamin. Mr. Graham, uminom ka ng tubig. Mas pamilyar si Tim kay Benjamin. Gayunpaman, kumpara kay Erisa, ang nangingibabaw na presensya ni Benjamin ay nagpahinto sa karamihan ng mga tao na lumapit sa kanya. Okay, sinulyapan ni Benjamin si Tim bago kinuha ang baso ng tubig. Bago pa makatalikod si Tim para punuin ang isa pang baso ng tubig, pinigilan siya ni Benjamin at itinuro ang 5 pang bata. May sinabi ba sila sa'yo? Tinitigan siya ni Tim, hindi maintindihan ang tanong. Hindi nagustuhan ni Gavin ang ugali ni Benjamin. Nakakatakot ka, Tim. Ipinukol ni Benjamin ang nanlilisik niyang mga mata kay Gavin at sinabing, tumahimik ka. Nagpout si Gavin. Ayos lang. Bulong ni Tim kay Gavin. Itinaas ni Benjamin ang kanyang mga kilay, tumingin pabalik-balik sa pagitan ni Tim at Gavin, at naisip na ito ay isang matalinong desisyon na dalhin sila dito. Tila hindi dumistansya si Tim sa kanila. Binuhat ni Benjamin si Tim mula sa lupa at pinaupo sa kanyang kandanggan. Pagkatapos, malumanay siyang nagsalita, sabihin mo, sa akin, binubuli ka ba nila? Hindi namin siya ibubuli. Paano kung hindi kami umuwi ni Tim? Bulungan ng 5 bata. Tumingin si Benjamin kay Tim, na natagpuan ang kanyang sarili sa isang hindi komportable na sitwasyon. Kabanata 486. Habang kumukuha ng tubig si Tim para kay Benjamin, si Erisa ang pumalit at pinakain si Mary. Nang marinig niyang kausap ni Benjamin ang bata, nanlaki ang mga mata nito. Kailan niya sinabi sa bata ang tungkol sa kanyang pagkatao? Dapat sinabi niya sa akin, para hindi na ako magtipto. Kung ganon, dapat alam ng bata kung sino tayo noon. Napasulyap si Erisa sa kanila at nakita niya si Tim na mahigpit na nakaupo sa kandanggan ni Benjamin. Maging ang maliit na mukha ni Tim ay mukhang tense talaga. Pinaalalahanan niya si Benjamin, Benjamin, huwag mong takutin si Tim. Tumangala si Benjamin at sinulyapan siya bago ibinalik ang atensyon sa bata. Iyon ay noong binitawan niya ang kanyang mga kamay at sinabing, kung binubuli ka nila, kailangan mong sabihin sa akin. Hindi sila kailanman, mahinang tugon ni Tim. Nang maramdamang kinikilala niya si Benjamin, itinikom ng bata ang kanyang mga labi, tumalon mula sa kandanggan ni Benjamin, at pinakinis pa ang kanyang damit. Bumilis ang tibok ng puso ni Benjamin. Napaka-endearing ng batang ito. Nakita ni Gavin, Zachary, Oliver, Jasper, at Jessie na medyo natakot si Tim sa daddy nila. Tim, halika rito at maupo ka. Kumain tayo ng prutas. Malugod na tinatanggap ni Zachary si Tim. Gayunpaman, umiling si Tim at tumakbo papunta kay Mary. Nang makita niyang pinapakain ni Erisa si Mary, hinailan niya ang damit nito bago sinabing, Miss York, papakainin ko si Lola. Halika at maupo ka dyan. Mangaling si Erisa sa kanyang anak ng buong pagmamahal at sinabing, ayos lang, gagawin ko. Makipaglaro kay Gavin at sa iba pa. Nanatili si Tim sa tabi ng kama at pinanood si Erisa na pinakain si Mary. Nang makita ni Erisa si Tim na nakatayo sa tabi niya, hinailan niya ito at sinabing, tulungan mo akong hipan ang sopas at palamigan ito.
Sinulyapan lang siya ni Tim at ginamit ang kutsara para ihalo ang sabaw para lumamig. Nang makita iyon ni Erisa ay kinilig siya. Hindi niya inaasahan na matatanggap siya nito ng ganoon kaga. Kaya niyang maghintay. Madam Mary, maghintay ka at kumain ng dahan-dahan. Napakatsaga ni Erisa at pinakain si Mary na parang nagpapakain ng bata. Paminsan-minsan, nililinis niya ang bibig ni Mary at sinusuyo pa siya. Sobrang na-touch si Mary. Isa, hindi mo na ako kailangang pakainin. Kaya kung kumain mag-isa, ayos lang. Anyway, wala naman akong gagawin. Dito ako natulog, kaya hindi ako napagod, nakangiting sabi ni Erisa. Nagpatuloy siya sa pagpapakain sa kanya. Nang makitang determinado siya, hindi na tinanggihan ni Mary ang kanyang kabaitan. Nang matapos si Mary sa kanyang pagkain, pinakain siya ni Erisa ng sabaw. Sa pag-aalala na baka masyadong mainit para sa kanya, pinalamig ito ni Erisa sa pamamagitan ng paghihip bago ibinigay kay Mary. Mag-ingat ka, okay, tiningnan siya ni Mary nang may paghanga. Ang babaeng ito ay tunay na mabuti sa akin. Hindi siya naglalagay ng harapan. Tuwang-tuwa si Mary para kay Tim. Mukhang hindi ko na kailangang mag-alala kay Tim kung kasama niya si Isa. Bago pa maubos ni Mary ang kanyang sabaw, dumating na si Sean at ang iba pa. Tuwang-tuwa silang makita roon sina Benjamin at Erisa. Erisa, Benjamin, nandito kayong dalawa. Napatingin si Sean sa kanila na may ngiti sa lobby. Oo, sagot ni Erisa, kanina pa kami dito. Sinulyapan sila ni Benjamin at tinanong si Sean, nakatingin na ba kayo kay Mary? Pagdating ko rito, tulog pa si Mary, at sinuri ko siya pagkagising niya. Medyo stable pa rin ang kondisyon niya, pero kailangan ng full body check-up. Pagkatapos niyang kumain at magpahinga sandali, pwede muna tayong magsagawa ng ilang bahagi ng check-up, sabi ni Sean. Pagkatapos ng lahat, mayroong ilang mga bagay na dapat gawin para sa buong pagsusuri ng katawan, at ito ay masyadong nakakapagod. Mary na tapusin ang lahat sa isang araw. Binalak ni Sean na gawin ang ilang bahagi ng check-up para kay Mary mamayang gabi. Sumenya si Benjamin kay Sean para magsalita sa labas, kaya lumabas si Sean kasama niya. Matapos batiin si Erisa at makipaglaro kay Tim, pumunta si Bradley para maupo kay Gavin. Bati ni Ethan kay Erisa bago lumabas kasama si Benjamin. Nang makita ni Gavin at ng kanyang 4 na kapatid na walang magawa sa ward, sumunod sila para mag-eavesdrop. Kabanata 487. Nang makita iyon ni Tim ay kinagat niya ang kanyang lobby. Natukso siyang marinig din ang kalagayan ng kalusugan ng kanyang lola. Hinaplos ni Erisa ang kanyang ulo at tiniyak sa kanya, huwag kang mag-alala. Tumingin sa kanya si Tim bago bumaba. Pagtingin sa tahimik niyang mukha, malumanay nang ngumiti si Erisa. Pagkatapos pakainin si Mary ng prutas, nagpatuloy si Erisa sa paglilinis ng maliit na hapagkainan at magliligpit na sana ng basura. Inagaw ni Tim ang basura sa kanya at tumakbo palabas. Natigilan si Erisa, hayaan mo siyang gawin ito. Tumawa si Mary. Ngumiti si Erisa at sinabing, napakabilis niya. Napabuntong hininga, ipinaliwanag ni Mary, ang aming pamilya ay palaging napakahirap. Kaya naman, sa murang edad ay sanay na siyang gumawa ng mga gawaing bahay. Sayang at hindi pa kami nakakapagbigay ng komportableng buhay para sa kanya. Nang marinig ni Erisa ang sinabi ni Mary, inaliw niya ito. Lola, wag po sana magsabi ng ganyan. Kami ay lubos na nagpapasalamat sa iyo. Kung hindi dahil sa inyong lahat, baka hindi na natin makita itong anak natin. Baka sa mukha ni Erisa ang sakit. Halos mawala na ng buhay si Tim nang kunin siya ni Dana. Walang paraan na makakalimutan niya ang sakit at pighati. Tumingin si Mary sa kanya. Si Isa, ang binatang iyon, si Ethan, ay nagsabi sa akin na si Tim ay dinala noon, totoo ba yon? Tumango si Erisa at ngumuso. Totoo naman. Noon, nakakulong ako sa isang lugar. Walang pinipigilang anuman, ipinagpatuloy ni Erisa na ibinahagi kay Mary ang lahat ng nangyari sa kanya noon. Napabuntong hininga si Mary matapos marinig ang kanyang kwento. Napakahirap ng buhay mo. Paano magkakaroon ng isang napakasama at masamang babae sa mundong ito? Isa, kung alam ni Tim ang tungkol dito, hindi ka rin niya masisisi. Ilang taon ka na niyang hindi nakita. Marahil, kaya hindi pa siya sanay sa'yo. Bigyan mo siya ng oras, at magiging maayos siya. Nakangiting tumango si Erisa. I'm very thankful na nahanap na namin siya. Ang natitira ay maaaring maghintay. Sumang-ayon din si Mary sa kanya. Ako ay isa lamang matanda at may sakit na babae. Hindi ko lang siya maalaga ang mabuti,
maging pabigat din ako sa kanya. Siya ang naghila sa akin dito para magpatingin sa doktor. Ang perang ginamit ay kinikita rin niya. Sumakit ang puso ni Erisa nang marinig iyon. Naawa siya sa anak at pati na rin kay Mary. Madam Mary, huwag kang mag-alala. Magpagaling ka lang at huwag mag-alala tungkol sa mga bayad sa medikal. Hahawakan ko ang lahat. Di paano kita hahayaang gawin iyon. Nahiya si Mary sa alok. Lola, tanggapin mo ang aming token of appreciation. Inalagaan mong mabuti si Tim. Ang paglalagay ng iyong mga medikal na bayarin ay magpapagaan sa aming pakiramdam. Kahit anong mangyari, lola ka pa rin ni Tim. Kaya naman, kamag-anak ka rin namin. Tama lang na alagaan ka namin. Mangyaring huwag magdamdam tungkol dito. Hindi ko nga alam kung paano ako magpapasalamat. Sinubukan ni Erisa na kumbansihin si Mary dahil gusto niyang gumaling siya ng walang pag-aalala. Kapag magaling ka na ulit, kailangan ko pa rin ang tulong mo sa pag-aalaga sa mga bata. Natarante si Mary. Paliwanag ni Erisa, kailangang magtrabaho kami ni Benjamin sa araw. Wala kaming oras para alagaan ang mga bata. Kung ikaw ay nasa paligid upang bantayan sila, mapapaginhawa tayo. Mas gaganda rin ang pakiramdam ni Tim kapag nasa tabi ka niya. Hindi mo ba iniisip iyon? Alam ni Mary ang kanyang mabait na intensyon, kaya tumango siya ng may kasiyahan. Sige na, naiintindihan ko. Gagawin ko ang lahat para gumaling ako. Binuhusan ni Erisa si Mary ng isang basong tubig at binigay lang ito ng medyo lumamig. Madam Mary, kumuha ka ng tubig para maibsan ang iyong lalamunan at magpahinga. Pagkatapos nito, kailangan mo pa ring magpa-check up. Oo naman. Sinabi ni Mary, pakiusap, tingnan mo si Tim. Nasa labas pa ba siya? Niyakap ni Erisa si Mary bago lumabas. Walang nakikitang mga lalaki at mga bata kahit saan. Saan sila nagpunta? Saan sila nagpunta? Tanong niya sa mga bodyguard sa pintuan. Miss York, sinundan ng mga bata si Mr. Graham sa opisina ng doktor. Inutusan niya ang mga bodyguard na bantayan si Mary bago tumungo sa direksyon na kanilang itinuturo. Sa di kalayuan ay natanong na niya si Tim na nagtatago sa labas ng pinto. Kabanata 488. Tumikim si Erisa. Tumalon si Tim. Nang mahuli niya itong nakikinig, namula siya at tumakbo pabalik sa ward. Sweetheart, saan ka pupunta? Nang makita ni Erisa ang reaksyon ni Tim, napagtanto niyang hindi niya ito dapat nahuli. Tiningnan siya ni Tim at sumagot, pupunta ako kay Lola. Pagkatapos ng isang post, nagpatuloy si Tim, Tim ang pangalan ko, hindi sweetheart. Ngumiti si Erisa at lumapit para hawakan ang kamay niya. Ikaw ay isang syota, aking syota. Nadurog ang puso ni Erisa nang hawakan niya ang kamay ni Tim. Ang kanyang mga palso ay partikular na mas maliit kaysa sa iba pang 5 anak. Hanggang buto sila. Sa katunayan, sila ay kasing manipis ng mga palito ng posporo. Nagsimulang tumulo ang luha sa kanyang mga mata, at tumalikod siya. Alam kong Tim ang pangalan mo. Pero, gusto kitang tawaging sweetheart. Puntahan natin si Lola. Napansin ni Tim na iba ang tunog ni Erisa at palihim siyang sinilip. Nakita niyang pinupunasan niya ang kanyang mga luha, at itinikom niya ang kanyang mga lobby. Ilang sandali lang bago nagtanong si Tim, Miss York, ano ang nangyayari sa iyo? Natigilan si Erisa, hindi niya inaasahan na ganoon pala siya ka-observant. Hinihimas-himas ang kanyang ilong, kinalma niya ang sarili, lumuhad, at inilagay ang 2 kamay sa balikat ni Tim. Ayos lang ako, may naalala ako at nakaramdam ako ng sama ng loob. Iyon lang. Tinitigan siyang mabuti ni Tim na para bang sinisigurado niyang ayos lang siya. Ngumiti si Erisa sa kanya ng malumanay at hinaplos ang mukha. Talaga, ayos lang ako. Tuwang-tuwa akong makita ka. Gusto niya itong yakapin, ngunit natatakot siya na baka mabigla siya. Kinagat ni Tim ang kanyang mga lobby bago tumakbo patungo sa ward ni Mary. Nagulat si Erisa, tinakat ko na naman ba siya? Tumakbo si Tim sa pintuan, huminto, at lumingon para tingnan siya. Biglang nakaramdam ng sobrang saya si Erisa. Malamang na hindi pa siya sanay sa kanya. Lumapit siya at sinabing, Tara na. Pumasok si Tim. Lola, nang makita siya ni Maria, niyaya niya itong maupo. Pumunta si Erisa at kinuha ang mga red along inihanda niya bago dumating. Tim, hindi ko alam kung ano ang gusto mo, kaya binili kita ng ilang damit. Lumapit si Erisa sa bata at inilagay ang mga damit sa kanya. Napansin niyang napakalaki pa rin ng mga ito para sa kanya. Nakapili na siya ng isang sukat na mas maliit, ngunit hindi niya inaasahan na mas payat ito kaysa sa inaakala niya.
Medyo malaki sila, pero okay lang. Ang isang maliit na pagbabago at sila ay magiging maayos. Tumingin siya kay Tim at nagpatuloy, si Daddy ang bumili sa iyo ng kabilang set. Hindi man binayaran ni Benjamin ang mga damit, gusto pa rin ni Erisa na maramdaman ni Tim ang kanyang pagmamahal. Napahawak ng mahigpit si Tim sa damit. Para bang hindi siya makapagdesisyon kung tatanggapin ang mga regalo o hindi. Alam ni Mary na mahiyain ang bata. Tim, tanggapin mo ang mga regalo. Napaka-sweet ni Miss York na kunin sila para sa iyo. Kinuha ni Tim ang mga damit at sinabing, "Salamat, Miss York." Ngumiti si Erisa at hinimas ang ulo. "Bahala ka, gusto mo bang subukan ang mga ito?" Nahihiya siyang sinulyapan ni Tim at pinayagan si Erisa na isuot sa kanya ang mga damit. Nang makitang hindi siya nito tinanggihan, tuwang-tuwa si Erisa. Oo, medyo malalaki na sila. Kakailanganin nila ang mga pagbabago. Inayos ni Erisa ang damit at tumingin sa paligid. "Lola, malaki ba sila?" Tanong ni Erisa kay Mary. Tumango ang matandang ginang. Mas malaki nga ang itsura nila, pero okay pa rin sa kanya na magsuot. Hindi na kailangang gumawa ng anumang mga pagbabago. Sobrang gulo, wala naman talagang gulo. Kukuha lang ako ng taong gagawa ng mga pagbabago. Tinanggal ni Erisa ang damit kay Tim at iniabot sa kanya ang pantalon. "Sweetheart, subukan ang mga ito at tingnan kung magkasya sila." Ang pantalon ay may nababanat na waistband, kaya talagang magkasya ang mga ito. Medyo kasya ang pantalon. Kailangan lang nating baguhin ang mga kamiseta. Kapag na-resize ko ang mga ito, ibibigay ko sa iyo. Ayos lang ba? Sabi ni Erisa kay Tim. Tumango si Tim. "Salamat, Miss York." Kabanata 489. Hinimas ni Erisa ang kanyang ulo, tinupi ang mga damit, at inilagay sa isang tabi. "Binili ka rin namin ng sapatos. Umupo ka at hayaan mo akong magsuot ng sapatos para sa iyo." Kinuha niya ang sapatos at iniwan sa gilid. Tinanggal ni Tim ang kanyang tsinelas at kinulat ang kanyang mga daliri sa paa. Alam ni Erisa na nahihiya ang kanyang anak, kaya hinailan niya ito pababa sa upuan at isinuot sa kanya ang sapatos. Binawi ni Tim ang kanyang mga binti at isinuot ito ng mag-isa. Napatingin si Erisa sa kanya at hinayaan lang siya. "Bagay ba sila sa iyo?" "Oo," sagot ni Tim. Idiniin niya ang kanyang mga daliri sa harap ng sapatos at napagtantong medyo malaki ang mga iyon. Napatingin si Erisa kay Tim at napansin niyang namumula ito. Masyado silang malaki. Hinaplos ang ulo, mahinang sinabi ni Erisa, "Huwag kang mag-alala. Kukuha ako ng isa pang pares." Mamulong si Tim, "Ayos lang. Kaya ko rin itong suotin." "Hindi. Ang mga sapatos ay kailangang magkasya ng maayos upang maging komportable." Ginulo ni Erisa ang kanyang buhok. Nang makitang hindi niya tinanggal ang sapatos, natuwa siya. Lumilitaw na nagustuhan ni Tim ang kanyang mga regalo pagkatapos ng lahat. "Tanggalin mo muna ang bagong sapatos. Bibilhan ka namin ng pares na akma. Kung tungkol sa pares ng sapatos na ito, maaari mong isuot ang mga ito kapag lumaki na ang iyong mga paa." Tiningnan ni Tim ang ngiti sa kanyang mukha at nag-isip. Talagang mabait ba siya sa akin, o ginagawa niya ito dahil sa guilt? Ang pag-iisip na gagawin ni Erisa ang lahat ng iyon para makabawi sa kanya ay muling umiwas kay Tim. "Miss York, mangyaring huwag sayangin ang iyong pera. Hindi ko gusto ang sapatos." Nang marinig ang malamig na boses ng bata, naramdaman ni Erisa ang kirot sa kanyang puso. Pinipigilan niya ang pagtatangka nitong mapalapit sa kanya. "Sige na, sweetheart, anong klaseng sapatos ang gusto mo? Sabihin mo sa akin at bibilhin kita para sa iyo." Tumalikod si Tim. Pakiramdam ni Erisa ay walang magawa, at nang makita niya ang mahinang katawan ng bata, muling tumulo ang mga luha niya. Sobrang sakit ng puso niya. "Isa, huwag kang mag-alala. Kung mas gusto ni Tim ang bagong sapatos, hayaan mo na lang siyang magsuot nito." Nang makita ni Mary na siya ay nabalisa, sinubukan niyang aliwin siya. Tumango si Erisa. Maya-maya, pumasok si Benjamin at ang iba pa sa kanila. "Madam Mary, kumusta ang pakiramdam mo ngayon?" "Mabuti na ang pakiramdam ko." Nakangiting sagot ni Mary. "Paki-follow Sean para sa iyong check-up. Bukas na matatapos ang iba," ani Benjamin. Inamin ni Mary. Dinala ni Sean at ng medical team si Mary para sa kanyang check-up. Sumunod din si Tim sa likod nila. "Tim, bakit hindi mo hintayin ang lola mo sa kwarto? Gusto kong sumama kay lola." Napakapit si Tim sa mga kamay ni Mary at kinagat ang kanyang mga labi. Nag-aalala siya na baka iwanan siya ni Maria. Nadurog ang puso ni Mary. Ganon din si Erisa.
Umakyat siya upang hawakan ang kanyang ulo at sinabi, pabayaan mo siyang sumama sa kanila. Pupunta din tayo, sabi ni Mary, check up lang. Hindi na kailangang sumunod sa akin ang lahat. Gabi na, dapat bumalik kayong lahat at magpahinga. Tara na at magpa-check up muna tayo. Ayaw makipagtalo ni Eris sa kay Mary. Balak niyang manatili at alagaan sila. Let's go, Madam Mary. Tawag ni Sean habang tinutulak siya palayo. Naayos na ang lahat. Gustong hawakan ni Erisa ang kamay ni Tim, ngunit tumakbo siya at hinawakan ang kamay ni Mary. Sa pagtingin sa likod ni Tim, pinaalalahanan niya ang sarili na dahan-dahan ang mga bagay. Tara na, lumapit si Benjamin sa kanya at hinawakan ang kanyang nakalahad na kamay. Huwag kang mag-alala, inaliw siya ni Benjamin. Oo naman, tumingin sa kanya si Erisa at nagtanong, ano ang pinag-uusapan niyo kanina? Ang kurso ng paggamot para kay Mary. Gagawin namin ang lahat ng maaaring gawin dito. Para sa natitirang bahagi nito, maaari namin. Kailangang bumalik sa Delmore at tapusin sila doon. Nalaman ni Erisa na ito ay isang magandang plano. Sinulyapan niya ang direksyon ni Tim bago sinabing, nag-aalala ako na baka ayaw niyang sundan tayo sa Delmore. Kung tutusin, mahirap para kay Maria na iwan ang kanyang bayan, lalo pa ang isang bata. Tiyak na mahihirapan silang mag-adjust sa bagong kapaligiran. Huwag kang mag-alala, may idea ako. Pansamantala, dito muna sila. May lilipat lang namin si Mary sa ibang ospital kapag naging maayos na ang kondisyon niya. Sinuri ni Benjamin ang sitwasyon para sa kanya, at pumayag si Erisa. Kabanata 490. Sina Gavin, Zachary, Oliver, Jasper, at Jesse ay naglalakad sa likuran nila kasama sina Ethan at Bradley. Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Zachary. Ngayon lang, nagalit si Mommy. Tumango si Oliver, dapat ba nating ipaliwanag ang lahat kay Tim? Tumingin si Gavin sa kanila at sinabing, I don't think we should. At least, hindi ngayon. Hintayin natin na gumaling si Madam Mary bago tayo magsabi ng kahit ano. Pareho silang nagalit nang makita nilang nahihirapan ang mommy nila. Gayunpaman, hindi nila matiis na makita si Tim na nakakaramdam ng kakilakilabot, kaya nagpasya silang huwag masyadong itulak si Tim. Sabi ni Jasper, maaari nating pag-usapan si Mommy at tingnan kung kailan ito magiging magandang panahon para sabihin kay Tim ang totoo. Pareho ang iniisip ng 5 bata. Hindi lang hindi pinapayagan ni Tim na hawakan ni Mommy ang mga kamay niya, pero hindi rin niya kami hawak. Hindi lang kay Mommy ang ginagawa ni Tim. Pag-angkin ng mapagmasid na si Jesse. Tumango ang 4 niyang kapatid at sumang-ayon sa kanya. Natagpuan ni na Bradley at Ethan na nakakatuwa ang kanilang talakayan. Sinabi sa kanila ni Bradley, mas madali para sa inyong lahat na bata na makihalubilo. Subukang makipag-usap kay Tim ng mas madalas. Kapag naging komportable na siya sa inyong lahat, doon mo na masasabi sa kanya ang totoo. Sa ganoong paraan, gaganda rin ang pakiramdam ni Tim. Ethan echoed, magandang ideya iyon. Huwag ka kasing prangka ng daddy mo. Lumingon ang 5 bata at tumingin kay Ethan. Tumawa si Ethan at sinabi sa kanila kung paano nakausap ni Benjamin si Tim ng umagang iyon. Napaawang ang bibig ng 5 bata. Tiyak na natakot si daddy kay Tim. Sa wakas, lahat sila ay nahuli at pinananatiling sinamahan si Mary habang ginagawa niya ang kanyang pagsusuri. Maging ang sariling anak ay hindi mapakali na naroon. Gayunpaman, wala pang isang araw na kilala niya ang mga taong iyon, at mas inaalala nila ang kanyang kalusugan kaysa sa sarili niyang laman at dugo. Nang pumasok si Mary upang gawin ang kanyang CT scan, hindi pinahintulutan si Tim na sundan siya, kaya nanatili si Erisa at ang mga bata sa kanya. Huwag kang mag-alala, inalo ni Erisa si Tim habang nakatitig sa kanya. Tim, malapit nang lumabas si Madam Mary. Paliwanag ni Gavin, noong bata pa ako, ginawa ko rin ito dati. Napakurap si Tim bago tumingin sa kanya. Hinaplos din ni Erisa ang ulo ni Gavin. Kasalanan ko kung hindi ko kayo maalaga ng mabuti. Niyakap ni Gavin ang mommy niya at sinabing, Mommy, walang kinalaman sa iyo ang sakit ko. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Napasinghot si Erisa at naawa sa kanila. Mommy, huwag kang magparamdam. Huminahon ka, maging matatag kang babae na alam naming ikaw. Nang makita ni Zachary na malapit na siyang mag-breakdown ay mabilis niya itong pinatahimik dahil nag-aalala siyang baka mahimatay na naman ito. Hindi alam ni Erisa kung paano magre-react doon. Oo naman. Tumingin siya kay Tim at napansin niyang umiiwas ito sa mga mata niya. Mas gaman ang pakiramdam niya. Huwag kang mag-alala.
Napakaraming doktor na nag-aalaga kay Lola. Magiging maayos siya. Mahigpit na binabantayan ni Tim ang pinto. Nakagat niya ang ibabang lobby, at baka sa maliit niyang mukha ang pag-aalala. Nakakadurog ng puso ang kawalan ng magawa sa kanyang mukha. Tim, sasamahan ka namin. Siguradong makakahanap sina Mommy at Mr. Graham ng pinakamahusay na mga doktor na magpapagamot kay Madam Mary. Huwag kang malungkot. Hinawakan ni Jessie ang kamay ni Tim at naramdaman niyang mas maliit ang kamay nito kaysa sa iba pa niyang kapatid. Agad na lumuha ang mga mata niya. Nang makita ni Tim na malapit nang umiyak si Jessie, bamulong siya, okay lang ako. Nang makitang tila tinanggap na ni Tim si Jessie, gamaan ang loob ni Erisa. Sumenyas siya sa iba pa niyang mga anak. Naabutan nila at lumapit kay Tim. Sabi ni Jasper, Tim, siguradong magiging okay si Madam Mary. Huwag masyadong mag-isip, si Mommy laging mahilig mag-isip ng sobra. Kaya lang hindi maganda ang kalusugan niya. Pagtataka ni Erisa, anong klaseng comparison yan? Tanong ni Oliver, Tim, maliban kay Madam Mary, may iba pa ba sa pamilya mo? Kinusat ni Tim ang kanyang mga mata. Ayaw niyang banggitin si Raphael, ngunit siya ay anak ni Mary kung tutuusin. Wala siyang magawa tungkol dito. May tiyuhin pa ako, anak siya ni Lola. Nang marinig muli ni Erisa ang tungkol sa taong iyon, tinanong niya si Tim dahil sa curiosity, Sweetheart, nasaan na ang tito mo?